Dito naman natin sa 135 to testingin yung ano, ay siya nga pala, Premium Gear Apparel. So mga 2 years na to sa akin, hindi ang ganda ng tahe, hindi naghihimulmul ang ganda ng tela. Kaya sometimes makakita kayo sa internet na mga halagang 200, 250. Yung pagdating sa inyo, nababaklas na yung tahe. Mga reject yun eh. Palagi ko mga reject. Yun talaga ang duda ko ng mga reject. Alam ano, ipatahi mo uli yun, di ba? Na mas matibay na thread and ano, so mas matinding labor yun. So sigurado ako mga reject. Binabagsak pa nga nila ng presyo yun eh. Minsan babagsak pa nila yung mga jersey na yun ng 90. Bumili ako 5 itim. Puro ano, puro himulmul. Talagang alam nyo yun, yung hindi lang himulmul eh, yung tahi niya lumulundag. So ibig sabihin nung may time na yun na yung sewing machine niya, kasi industrial proportion yan, di ba? Ginagawa doon sa kabilang bansa, di ba? Industrial ang portion niya, so hindi pwedeng delay. May mga quota yung mga tao. So lumulundag na yung ano, yung tahi, pinababayaan lang. Kaya lang, di na rin nilang pwedeng balikan kasi yung labor, di ba? Labor cost na babalikan mo pa yun. Iano na lang nila yun. Hindi naman siguro palugi, baka yung base price. So lumalabas mga 90 pesos, 100. Hindi man nakikita nyo yung all black ko. Pero syempre, meron pa rin yung fitting. Kaya tignan nyo yung mga sikat na mga brands na lumalabas dyan na 1.8. Sa sale nila 1.6, 1.5, 1.3, ganyan. Buy one, take one. Talagang ano siya, may fitting siya. Yung pagka kagaya nito oh, see? Kasi yung iba magmumukha kang ano, mataba, 'di ba? Hindi dapat sana payat ka, pakita yung contours ng katawan mo like here, 'di ba? Tapos yung design niya, minsan sa design may ganon. So kahit na mataba ka, yung design dito, kaya akala ng mga tao pag tinitingnan yun ng waistline mo, no, yung sa design. So kaya yung iba mahal, tinitignan nila lahat yung mga aspeto na yun. Hindi yung sinuot mo to, nagmukha kang dukha, no? Kasi ang pangit ng jersey. Nilagay ng Premium Gears, talagang ano, maganda design, social, maganda tahi. Oh, tignan nyo, 2 years, tignan nyo. Oh, asan, tignan mo, bumubuka ba? Hindi. Oh, tignan nyo to. May himulmul ba? Wala. Mahigit na 2 years to. O yun, Premium Gears ha. Lazada, Shopee, TikTok Shop. Ngayon, tignan naman natin to. Alam nyo itong nangyari dito. Nilagyan ko lang siya ng nut dyan. Open pipe yan. In-open pipe ng dating may-ari. Ibig sabihin, stock pipe yan. Pero kinalkal yung loob. Binuksan yan. Tinanggal yung loob. Para mag-open. Parang kala nila makakalusot yun sa mga checkpoint. Siyempre hindi. Kasi merong metro, diba? Yung decibel meter. Hindi makakalusot. So, pati ako mismo nahihingayan. Lalo na pag binirit mo. Kaya lang malakas, mabilis. Kasi 4 valve to eh. Yung mga 135. No? 2012, the first 4 valve na nilagay sa low displacement. Below 160. Below 150. Actually, yung Gixxer, di ba 150 yun? Pero hindi pa rin yun nag 4 valve. Nung mga lumabas na yung mga 160 na click ng ADB yan, naglabasan na yung mga 4 valve. Tapos naging standard na rin kasi yung mga bike naging naging 160 pataas na tinatanggap sa mga Lalamove, Grab, no? Kung gusto mong mag Food Panda, kung gusto mong mag ganung business, tatanggapin yung 160 kasi below 200 eh. Hindi ka naman pwedeng mag ganun ng 200, masyado mabilis. So delikado rin sa passenger, no? Tsaka matataas. Ito 135. Nilagyan ko lang na nut na yon. Nut na kasya sa yung sa kotse. Ayun, may maliit na butas yun doon sa loob. Yun, may maliit na butas siya ron, no? Kasya to. So yun, nagkaroon siya ng maliit na sound, no? So kung gusto nyo isaksak yung mga pipes na ganito, si Project, which is an open pipe, diba? Which is open. So lalaki tunog. Tignan natin, no? Kasi pwede mo, kung gusto mo yung design nito, pwede mo ipalit dyan. Kaya lang maliit dapat yung loob. Magiging design na lang to. So testingin natin ako nang mangyayari kung gagawin natin yun. Sindihan na natin motor. So ayan ang tunog niya nung nalagyan ng busad. Pumapasa yan sa LTO, no? Hindi ko na binabago yan, pumapasa yan. Tingnan
Tingnan natin kung magkakaroon siya ng ganito ah. So yan, sinulpak lang na gano'n. Nagkaroon ng bassy sound, no? Pero hindi pa rin parang bastos, no? Nagkaroon ng bassy sound just by ano rin to, no? Diba? Ngayon, ang modification dyan ay tanggalin ko yung nut, so pagta ko yung pipe, tapos iwan ko yung gitna, yung mag-iwan ako ng ganong kalaking tubo. Let's try this one, 2 inches. See? Yun, ngayon may idea na kayo, no, kung paano minumodify yung sound nang hindi masyadong gumagastos tsaka hindi illegal, diba? So tignan nyo, just by nag-iba nakakad yung sound. Ngayon, yun, kung pipilit ko to ilagay, marami akong gagawin modification just for the design, no? Okay, let's talk about ano naman yung manifold. Okay, in another video.